Habang tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte at Metro Pacific Bulacan Water upang mapabuti ang operasyon at distribusyon ng tubig sa lungsod, panibagong hamon naman ang kinakaharap ng lungsod dahil sa epekto ng El Nino na nagdulot ng pagbaba ng water level sa Angat Dam. Bilang agarang tugon, nagpulong ang pamunuan ng Metro Pacific Bulacan Water kasama ang city government at mga pamunuang barangay sa lungsod upang ilatag ang pinakabagong sitwasyon at tibayin ang mga konkretong solusyon upang sama-samang aksyonan at matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo at mabawasan ang epekto ng kakulangan ng supply ng tubig sa mga San Joseño. Tuloy-tuloy, malinis at abot kayang tubig. Yan ang patuloy na inilalaban ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte para sa bawat pamilyang San Joseño katuwang ang interim water operator nitong Metro Pacific Bulacan Water. Yun nga lang, kasabay ng tuloy-tuloy na pagsasaayos sa operasyon at distribusyon ng tubig sa lungsod, naramdaman na ang epekto ng El Nino na nagpababa ng level ng tubig sa Angat Dam, dahilan upang bumaba rin ang daloy at kalidad ng tubig sa lungsod. Kaya naman ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni na Mayor Florida Ate Rida P. Robes at Congressman Arthur B. Robes agad na umaksyon at nakipagbayanihan sa mga regional at national agencies na may kinalaman sa operasyon at distribusyon ng tubig upang pag-usapan ang mga kinakailangang agaran at epektibong hakbang upang hindi maantala ang nasimulan ng pagsasaayos ng MPBW sa sistema ng tubig at masiguro ang daloy ng tubig sa mga tahanan. Unang nakipagpulong ang lokal na pamahalaan kasama ang MPBW at technical partner nitong Suez sa 62 pamunuang barangay sa lungsod sa pangunguna ng kani-kanilang mga punong barangay, barangay public information officers, kawani, maging ang mga opisyal ng iba't ibang mga homeowners association o HOA at mga miyembro ng Speakers Bureau nitong Lunes, July 21. Kasunod nito ang Water Forum nitong Martes, July 22 sa City Convention Center kung saan nagsama-sama naman ang mga kawani ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, mga department heads sa pangunguna ni City Administrator Attorney Rizaldi Mendoza, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga, Liga ng mga Barangay at iba't ibang sektor sa komunidad, kabilang naman ang DepEd Family, City of San Jose del Monte Private Schools Association, Parent Teacher Associations, Riders Group, Transport Sector, Barangay Network Managers or BNMs at mga samahan o organisasyon sa lungsod. Dito personal na nakaharap ng mga San Joseño ang mga kinatawan ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalang nasyonal kabilang ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, National Irrigation Administration o NIA, Local Water Utilities Administration o LUA at National Water Resources Board o NWRB. Gayon din ang mga kawani ng San Jose del Monte Water District kasama pa rin ang interim operator ng lungsod na Metro Pacific Bulacan Water upang sa pagkakataong ito ay mabigyan ng mahalagang updates at paliwanag ang mga San Joseño tungkol sa tubig, partikular ang issue ng turbidity o paglabo ng tubig, discoloration o paninilaw hanggang sa brown na tubig at presensya ng manganese na dapat sana ay maiinom na tubig, gayon din ang mga konkretong aksyon na isinasagawa at gagawin pa lang ng mga ahensya upang solusyonan ang nararanasang krisis sa tubig. This is the situation now considering the low production. Ito po ang makikita natin sa next slide natin. Kung mapapansin po ninyo, yung influence of the WTP 1 and 2 is hindi na po nagkakaroon ng tubig. Some of our constituents ay na-experience na yung 2 to 3 days no water because of the low production. I hope beginning today, we could come up with a solution, the real solution that could help our district. Sana lang po, at the end of the forum or the fora today, ay maging transparent naman ang bawat isa. Again, the LGU is part of the people, and we will be representing the people. Not siding on anybody else, but we will be representing the people. Like to hear na doon sa ating mga particular and specific offices ay meron tayong mga sanitator sana. Para rin kahit pa paano mabawasan yung pangangamba, yung pagsasakripisyo at paghihirap ng mga kababayan natin. We're just hoping na lahat tayo dito, ang direksyon natin ay magtutulong-tulong tayo towards a better solution or immediate and whether it's a short-term or long-term solution.
solution to the problem ay makapaglahat po tayo mamaya sa ating mga mamamayan. Ayon sa MWSS, as of 10 a.m. nitong July 21, naitala ang pinakamababang antas ng tubig sa Angat Dam na nasa 152 meters above sea level o ASL kung ikukumpara sa 180 meters above sea level na normal level ng tubig kung saan apektado ang mga sinusuplayan nitong probinsya kabilang ang Bulacan, ilang bahagi ng Cavite, Rizal, Pampanga at 90% naman ng Metro Manila. Sa ngayon po na below na po tayo doon. So kapag iyan po continuously dropping na mag-below 149 level, yung tubig po niyan idodraw na po doon sa tinatawag naming low level outlet. Yung low level outlet po, iyan na po ang tinatawag natin sana na pang-drain ng dam. No? Doon po idadaan yun. And yung supply po doon is only for domestic supply na lang po. Kaya yun nga po, we are managing these levels para naman po hindi tayo umabot doon sa pinaka-critical part na or critical elevation. Ayon naman sa NIA, maging ang AMRIS o Angat Maasim River Irrigation System, nahihirapan na rin sa operasyon nito dahil May 14 pa nang simulang hindi ito makatanggap ng tubig mula sa Angat Dam ayon sa regulasyon ng NWRB. So our main system po na pinakamalaki dito sa NIA Region 3 is the AMRIS, yung Angat Maasim River Irrigation System. Dapat po sana naming schedule for our cropping calendar is this July. Although nga po, dahil panahon ng El Nino and we notice po, we observe na talagang decreasing po yung Angat level natin dahil doon talaga kami kumukuha ng tubig para doon sa irrigation. So, in-adjust po namin yung cropping calendar namin from July to August. No? Hopefully na po na madagdagan po yung water level natin dito sa Angat. Sagot naman ng NWRB, nagbabago ang alokasyon at regulasyon ng tubig depende sa taas ng level ng tubig sa mga dam upang maiwasang masaid ito at mahigop ang maputik na tubig na dadaloy sa mga planta. Inatasan na rin ng ahensya ang mga water utility service providers kabilang ang MPBW na magsumite ng kani-kanilang water conservation measures na gagamitin habang sinusolusyonan ang kakulangan ng tubig sa mga dam. NWRB action plans on El Nino, requiring the water utilities service providers, CPC grantees, to prepare water conservation measure and submit the program to NWRB. Para naman sa LUA o Local Water Utilities Administration, bagamat pribadong kumpanya na ang kapartner ng San Jose del Monte Water District, nagpahayag pa rin ito ng suporta at patuloy na tulong upang maisaayos ang mga regulasyon at operasyon ng Water Utilities Service Provider ng lungsod. Considering na yung Metropac po ang may hawak ngayon ng San Jose del Monte Water District, we believe and we hope na maganda po yung mangyayari kasi yung dalawa pong Metro Iloilo at Dumaguete City under Metropac ay maganda po talaga ang kanyang operations. So yun po, hopefully makikinabang po yung San Jose del Monte Water District and the LGU of course. Ang naturang Water Forum ay nagbukas rin ng pagkakataon sa mga Sanoseño na malayang maipahayag ang kani-kanilang mga saloobin, suwestyon at komento sa mga ginagawa ng ahensya at sa nararanasang suliranin sa kasalukuyang lagay ng tubig. Tayo po ay nagkaroon ng water rotation scheduling. So meron po tayo ngayong set 1 and set 2. Nagtanong na rin po ako kahapon ng ito ba talaga ay may assurance na kaya natin gawin. Ako naman po ay naniwala sa punang samahan ng aming mga kapitan na bago inilatag itong plano na ito, alam po namin ay napag-aralan ng maayos. At confident kami na pag kami ay bumaba sa aming pong mga barangay, masaya namin ibabalita at magbibigay kami ng pag-asa. So 3 a.m. po kanina nagsimula po ang set 1. To say po, 3 a.m. after ng 5 p.m. wala na pong tubig. Sana sir, mapag-isipan pa natin ng mabuti yung plano bago natin ilabas. Kasi nahihiya na po talaga kami kumarap sa tao. Kami po yung laging nagpapaliwanag, hindi niyo po kami kalaban. At napaka-supportive po namin sa inyo. Maraming salamat sa pag-unawa. No? Kami man po dito sa Metro Pacific, kanina ng madaling araw pa lang is nag-uusap na regarding
dito sa mga areas na hindi natupad yung Set 1. No? Yung pong inanunsyo natin kahapon, isa po ito sa paraan para at least magkaroon tayo ng immediate solution. Unfortunately, no, because of sudden withdrawal ng ating mga ibang mga barangay, no, parang tipong ito kasi yung first day. So ibig sabihin, lahat ng first day is meron at merong hindi expect na resulta ay hindi aayon. Pero ang sitwasyon po namin ngayon, wala po kasi talaga na i-turn over sa amin yung tinatawag na hydraulic model. Kap, to augment yung water tanker, anuhin mo na natin, papuntahan na natin para at least mabigyan. Ang Metro Pacific, wala po ba kayong system to supply water, especially sa schools? This week, ang dami pong schools na hindi lang face-to-face because of the lack of water supply. Sa GC po ng private schools, ang itim po talaga ng tubig. Wala po ba kayong system to supply water? Kasi may mga schools, 10 days na walang supply. Right now po, meron po tayong mga water rationing, mga tanker na umiikot, no? At meron po tayong mga binibigyan na tubig sa ating mga schools. Siguro po ma'am, kunin namin yung detalye para at least maisama natin dun sa schedule natin, sa rationing natin. Come August po, mayroon pa rin pong darating na mas malalaking mga tankers natin na 2. At kung hindi pa rin po sufficiente ito, ay hihingi na tayo ng tulong sa ating service provider. Ma'am, kunin po namin yung detalye para sa water rationing natin. May mga areas po kami na possible naman po yung groundwater. Kaya lang parang bawal po bang mag-deep well? Lalo na nga po sa problema ngayon, napakabilis pong solusyon yung deep well eh. 5 araw lang, may tubig ka na eh. Sa linggo, kahit po marami tayong water tank, ay kung natuyo na rin po yung mga source ng groundwater na pinag-sourcean ng mga tanker ngayon, parang mas ginawa po yung sa mga bahay-bahay. Nung araw po kasi, nung panahon ng mga matatanda namin pagkuhay ka lang ng konting wala, may tubig na mabilis pong solusyon. Sa area po rito sa Bulacan, hindi po yan pinagbabawal. Mag-apply lang po kayo ng water permit sa paggamit ng tubig sa groundwater. Kung ito ay gagamitin pang komersyal o pang supply ng tubig sa mga subdivision, dahil po may nako-cover siya sa commercial na nagbebenta na ng tubig. Ilan pa sa mga agaran at konkretong solusyon na pagtutulungan ng mga ahensya ay ang pagbuhay at pagsasaayos ng nasa 31 deep wells o balon sa lungsod, kung saan 15 dito ay aktibong nagagamit na ng ilang mga barangay. Tuloy-tuloy na water leak repairs para mabawasan ang water losses, pagpapaigting ng mga water rationing, water distribution scheduling at iba pa, habang patuloy naman ang paggamit ng MPBW ng specialized treatment chemical na potassium permanganate para naman maalis ang presensya ng manganese at amoy nito sa tubig. Tinitingnan na ring solusyon ng mga ahensya ang cloud seeding, isang alternatibong pamamaraan upang mapabilis ang pagbuo ng mga ulap at pagbuhos ng ulan na may 10 to 15% chance to increase seasonal precipitation, ngunit nangangailangan nga lang ng malaking halaga upang maisagawa. Itong El Nino na to, itong crisis natin sa water supply ay hindi ito gawa ng tao. Ito ay natural phenomenon. So at least tulong-tulong para maibsan at makagawa nga ng paraan para masolusyonan itong problema natin. Well, kami dito sa Metro Pacific Bulacan Water as your interim operator, nandito kami para tulungan ang ating mga San Joseños, no? Kami ay nandito para magserbisyo sa tubig, no? At yung pong tiwala at pag-welcome nyo sa amin dito is malaking bagay na po iyon para sa amin, para mabigay namin yung serbisyo na para sa inyo. Yung allocation ng NWSS from Angat Dam was already been reduced by the National Water Resources Board. Pag ganyan po yung behavior ng Angat Dam,
Yung NWRB po is showing reductions para ma-preserve natin yung level ng Angat Dam in order that hindi siya umabot sa pinakamababang yung level mismo. Dadasal po tayo na magkaroon ng ulan para naman at least mapunuan or mataasan yung level ng Angat Dam. Sana po makatulong po ito and sana sa mga dating na araw magkaroon din ng ulan para naman matulungan tayo na yung level ng Angat Dam ay taas natin. Nagpahayag naman ng kanilang suporta at pasasalamat ang iba't ibang sektor dahil nabigyan sila ng tamang pagkaunawa at impormasyon sa kasalukuyang lagay ng tubig sa lungsod na magagamit nila sa pagsagot sa mga katanungan ng kanilang mga kabarangay. Bilang BPIO po, kami po ang unang nagiging tanungan ng mga mamamayan tungkol sa mga nagiging problema natin sa tubig. So napakahalaga po na malaman namin ang mga impormasyon na to para naman tama po yung mga impormasyon at balita na maibabahagi namin sa aming mga residente. Thankful po ako sa Metro Pacific Bulacan Water una sa kanilang initiative po na magbigay ng mga information. Kung bibilangin mo yung lakas ng ating homeowner station, napakalakas. Kaya ito ay malaking bagay na maging katuwang lagi ng ating LGU para makapag-disseminate tayo, para makatulong tayo sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa lahat ng homeowner association. Since kami yung mga frontliner sa mga subdivision, kami yung mga tinatanong ng mga tao namin, ano na ba talaga yung nagaganap, ano ba yung mga issues na yan. So, with this kind of information na nakuha namin, malaking tulong ito na masasabi natin sa ating mga constituents, sa mga bawat HOA, na ano talaga yung real score, ano talaga yung nangyayari, para mamulat sila, ma-educate sila, na sila ay maging kabahagi ng solusyon. Ang water crisis is everybody's concern. No, hindi ito concern lang ng LGU, ng barangay, kung hindi ng bawat mamamayan ng City of San Jose del Monte. Sa huli, sa kabila ng suliranin at malaking hamon na kinakaharap ng lungsod ng San Jose del Monte, pinatibay naman nito ang diwa ng malasakit at bayanihan ng mga ahensyang nasyonal, lokal na pamahalaan at ng pamilyang Sanoseño mula sa 62 barangay sa lungsod. Samantala, patuloy na tututukan ng Public Information Office at Balitang Sanoseño ang mga susunod na updates sa operasyon at distribusyon ng tubig sa lungsod sa mga susunod na araw. Para sa Balitang Sanoseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Sanoseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe sa mga official social media pages ng Pamahalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya Sanoseño.